Ilayo sana sa mabibigat na problema at kalungkutan ang hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Yun lang po at maraming salamat. Magsimula na tayo. Magdidilim na makaalis si Magda sa kanilang paaralan. Siya kasi ang natasang maglinis, kaya naman nahuli siyang lumabas at hindi nakasabay sa kanyang mga kaklase. Mabait, matulungin, matalino at magandang dalagitang si Magda. Sa katunayan nga'y siya pa ang panlaban sa kanilang barangay sa mga fashion show na nagaganap sa isang lugar at hindi siya nakakauwi nang hindi dala ang corona. Marami nang nanliligaw sa dalaga. Ngunit lahat ng iyon ay nabigong makuha ang oo ni Magda. Pihikan kasi siya pagdating sa mga lalaki. Kumbaga mayroon siyang mataas na standard sa mga ito. Simple lamang si Magda. Walang ibang hinahangad kundi ang maahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Teka, nadaanan ko na to ah. Nagtatakang tanong nito sa kanyang sarili nang mapagtanto niyang naliligaw siya. Magubat kasi ang daanan. Bago makarating sa mga kabayanan, kailangan mo pang dumaan roon. Maraming haka-haka sa lugar ni Magda na ang gubat na kanilang dinadaanan ay pugad na mga engkanto. Ngunit dahil sa modernong panahon, hindi na naniniwala ang dalaga rito. Pinagpatuloy na lamang ni Magda ang paglalakad at kahit kinakabahan, hindi pa rin nagpatinag ang dalaga rito. Mukhang naliligaw ka yata. Biglang napatili sa gulat si Magda nang may biglang sumulpot na boses sa likuran niya. Sino ka? Nauutal na tanong ni Magda at napayakap sa kanyang maliit na bag. Ako hindi na pinakinggan ni Magda ang pagpapakilala ng lalaki dahil kumaripas na kaagad siya ng takbo. Maya-maya pa, humahango siyang nakarating sa kanilang bahay. Napansin naman kaagad ni Aling Nena ang anak. Kaya naman pinapasok niya kaagad ito at pinakain. Mukhang pagod kasi ang dalaga na galing eskwela. Nananatiling tahimik si Magda sa nangyari. Para kasi sa kanya, hindi naman ganun kaimportante ang pagkaligaw niya sa gubat. Dahil normal lang iyon. Lalo na't magdidilim at hindi masyadong makita ang daanan. Kinagabihan, nagpahinga na kaagad si Magda. Hindi na muna siya gumawa ng assignment. At napagpa siyang ipagpabukas na lang ito. Dahil half day naman sila. At walang pasok ang ibang subject teacher niya. Habang naghihintay na dalawin ng antok, napansin ni Magda ang kakaibang anino na nasa labas ng kanyang bintana. Bigla ring umihip ang malakas na hangin. Kaya naman tumayo na ang dalaga at isinarado ang bintana. Magda. Napakunot na si Magda nang marinig ang boses na tumatawag sa kanya. Hindi niya na sana ito papansinin. Ngunit paulit-ulit itong tumatawag hanggang sa mapasigaw siya dahil sa takot. Kagad rin namang rumasponde ang kanyang ina at dali-daling pinasok si Magda sa kanyang kwarto. Naabutan niya itong nagsisigaw at nakatakip ng tenga. Nilapitan ito ni Aling Nena at saka niyakap ng mahigpit. Ano bang nangyari, Magda? Anak, nagising ako kanina sa sigaw mo. May nangyari ba? Malambing na tanong ni Aling Nena. Nay, may tumatawag ho sa akin kanina. Boses lang siya. Mahina na parang pabulong tapos nakakatakot yung boses niya.
Nanginginig na pagsusumamo ni Magda. Natawa naman ang kanyang nanay dahil inakala nitong pagod lang si Magda. Alam kasi ni Aling Nena na hindi talaga naniniwala ang kanyang anak sa mga multo, aswang at engkanto. Pagkatapos ng ilang minuto, inutusan niyang bumalik sa kwarto si Magda. Ngunit nananatili ang takot sa dalaga. Kaya naman nagpaalam siya kay Aling Nena na kung pwede, ay tabi na lang muna silang dalawa hanggat wala pa ang kanyang tatay at ang nakakatandang kapatid na si Harold. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga, nasa paaralan na si Magda. Dinadaanan na kasi siya ng kaibigan niyang si Tino, kaya naman napaaga ang kanyang pasok kahit half day lang naman sila. Alam mo Tino, kung may award lang sa mga masisipag at maagang pumasok, tiyak na nangunguna ka roon. Paberong pagpuri ni Magda. Ngunit wala siyang natanggap na sagot mula kay Tino sapagkat abala ito sa pagbabasa ng isang libro. Kaagad rin namang inagaw iyon ni Magda dahil akala niya ay hindi siya pinapansin ni Tino. Inagaw naman iyon ng binata hanggang sa mapayko na ito at doon na lang ibinalik ni Magda ang libro. Ano ba yung binabasa mo at parang sobrang importante kaysa sa akin na kaibigan mo ha? Tanong ni Magda pagkatapos siyang ibalik ang libro kay Tino. Ito, naglalaman kasi ito ng mga mythical creatures sa bansa natin. Astig nga eh. Sagot naman ni Tino habang nasa libro pa rin ang atensyon. Wala namang katotohanan yun eh. At saka gawa-gawa lang yan. Katang isip ba? Pangongontra ni Magda. Lo, sabi nga ni tita sa akin kanina, natatakot ka raw kagabi sa bumubulong na at tumatawag sa iyo. Hala ka Magda. Baka dalagit no na yun. Pananakot ni Tino. Dalagit nun? Ano naman yun? Inosenteng tanong ng dalaga. Sabi rito sa libro, ang dalagit nun raw ay isang uri ng engkanto na masama. Nangunguha ng mga mortal na dalaga para gawing asawa o alipin sa mga mundo nila. Hala ka Magda. Dali-daling kinuha ni Tino ang kanyang bag at nagpahabol sa dalaga. Humabol naman si Magda hanggang sa mapadbad sila sa likod ng eskwelahan. Doon lang tumigil ang kanilang habulan nang makita ang medyo may kalakihan na butas sa pader. Nagtaka naman ang dalawa kung ano ang nasa likod nito. Kaya naman napagpasya ni Tino na pumasok sila ni Magda roon upang makita ang nasa labas ng pader. Baka mahuli tayo ng guard, Tino. Natatakot na sambit ni Magda. Ano ka ba? Hindi ka naman bata ah. At saka basic lang no. Kapag nahuli tayo, di takbo tayo paikot na hanggang sa mapunta tayo sa entrance ng school. Halika na. Wala namang nagawa si Magda kundi ang sumunod kay Tino. Gumapang nga sila papasok ng butas. At dahil hindi kasya ang buong katawan ng tao roon, kailangan pa nilang yumuko at gumapang upang makapasok sa butas. Matagumpay naman nila iyong nagawa at namanga sila dahil sa tumambad sa kanilang harapan. Wow, ang ganda rito Tino. Hindi man lang sinabi ng mga teachers natin na may magandang hardin pala rito ano? Namamanghang wika ni Magda. Pinapalibutan ng punong kahoy ang magandang hardin na tinago ng paaralan sa mga estudyante. Ilang dekada na ang nakalipas. Ayon kasi sa may-ari nito, isa raw itong portal o lagusa ng mga engkanto papasok sa kanilang mundo. Dati sako pa ng paaralan ang naturang hardin. Ngunit dahil nga sa isang aksidente, napagpasya ng may-ari na tanggalin ang hardin na yon sa paaralan nila. Gagay, hindi talaga sinabi ng mga teacher o ng principal natin na may magandang tambayan pala rito.
Magda, gusto mo bang magpagabi rito? Posible kasing may mga engkantong nakatira rito. Makakausap ko sila. Uwi ka ni Tino. Nahihibang ka na ba, ha? Makakausap? Ikatang isip nga lang yan. Halika na nga, bumalik na tayo sa paaralan. Baka mahuli pa tayo ng gwardiya dito eh. Hindi na pinakinggan pa ni Magda ang pagkontra ni Tino. Bagkos ay bumalik na lang siya sa loob ng paaralan. Walang nagawa si Tino kundi ang sumunod sa kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad, andun pala naghihintay ang prinsipal at gwardiya sa kanila. Nakita pala sila ng mga ito na pumasok doon sa butas ng pader. Kaya naman hinihintay sila ng mga ito na lumabas bago sermonan. Pinatawag rin ng prinsipal ang kanilang mga magulang. Kaya mas lalong kinabahan si Magda roon. Pagsapit ng tanghali, isinabay na ni Aling Nena si Magda na umuwi. Medyo umakyat ang dugo niya sa dalaga dahil sa ginawang kahihiyan nito. Kaya naman pagka-uwi nila ay limpak-limpak na sermon ang inabot ni Magda sa ina. Ma, sorry na nga eh. Paghingi ng tawad ni Magda sa ina. Ngunit hindi pa rin tumigil sa kakatalak si Aling Nena hanggang sa dumating na lang si Harold at ang kanyang tatay. Ano ang nangyayari rito, ma? Mano po pala? Tanong ni Harold at saka nagbano sa ginang. Ay nako, ewan ko ba sa kapatid mong yan? Pinahiya ako. Hala, tanungin mo kung anong problema. Nai-stress ako. Sigaw ni Aling Nena at padabog na kinuha ang basket upang mamalengke. Ano naman ba ang ginawa mo, Magda ha? Alam mo namang ganun si mama eh, madaling magalit. Panimula ni Harold at hinubad ang sapatos. Kuya naman eh, si Tino kasi pinilit akong pumasok roon sa butas ng pader, kaya paglabas namin huli kami. Natatawa na lang si Harold sa pagsusumbong ni Magda. 3 taon ang itinanda ni Harold kay Magda. Aaminin man ang binata na nag-aaway sila minsan, ngunit hindi niya kayang tiisin ang kapatid dahil ganun niya ito kamahal. Simula nang dumating sa buhay ng pamilya Rodriguez si Magda, pakaramdam nila'y sineswerte sila dahil palaging away ang inatupag ng kanyang mga magulang noon. Ngunit nang dumating si Magda, pakaramdam ni Harold, naging maayos na ang samahan ng kanyang mga magulang kahit naghihirap sila pare-pareho. O siya, isasama na lang kita mamaya sa pagkuha ng kahoy. Nakapagsaing ka na ba? Tanong ni Harold kay Magda. Hindi pa ho, magsasaing pa po ako kuya. Basta sasama ako sa iyo mamaya ha. Ngumiti na lamang si Harold. Sinyalis na sumasang-ayon siya. Pagkatapos magsaing ni Magda, sakto ring dumating si Aling Nena. Sa kalapit na talipapa lamang siya na malengke, kaya naman nakauwi kaagad ito. Si Magda na rin ang nagboluntaryo magluto nito. Pagkatapos nilang mananghalian, doon na napagpasya ni Harold na mangahoy kasama ang kapatid. 1:00 pa lang ng hapon, nasa kakahuyan na sila upang mangahoy at makakuha ng marami. Ibebenta kasi nila iyon sa bayan at ang matitira ay kanilang ipanggagatong. Habang abala si Harold sa kabilang banda, abala rin si Magda hanggang sa may biglang humawak sa kanyang baraso na siyang ikinagulat niya. Pasensya ka na. Uwi ka ng lalaki. At doon napagtanto ni Magda na ang lalaking nakahawak sa braso niya ngayon ay walang iba, kundi ang lalaking nakasalubong niya ng mga araw na naliligaw siya habang papauwi. Ano ba? Bigla-bigla ka na lang nasulpot. Bulyaw ni Magda. Ngunit, ngumiti lamang ang lalaki na siyang ikinapula ng pisngi ni Magda. May angking kagapuhan kasi ang binata. May matitiponong katawan at mapuputing mga balat.
Mukhang namumula kay ata. Ano ba? Kuya Harold oh. Bigla namang napalingon si Harold nang tawagin siya ni Magda. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kinapwestuhan ng kapatid at ng lalaki din. Maotoridad niya itong tinanong. Ngunit hindi mawala-wala sa labi ng lalaki ang ngiti. Habang sinasagot niya ang mga katanungan ni Harold. Sige, sa uulitin. Ako nga pala si Victor. Masaya akong nakilala kayo Harold at Magda. Kaagad rin umalis ang binata, bit-bit ang malaking sako na may lamang kahoy. Nagtinginan lang ang magkapatid at nagkibit balikat si Harold dahil sa kaartihan ni Magda. Bakit hindi mo man lang siya inaway kuya? Naiinis na tanong ni Magda sa nakakatandang kapatid. Bakit ko naman nawawain yung tao ang bait nga. Nagipagkilala pa sa atin. Dalian mo riyan Magda at nang makauwi tayo ng 3:00. Utos ni Harold. Walang nagawa si Magda kundi sundin ang kanyang kuya. Saktong hanggang 3:00 ng hapon sila umuwi. Naka-4 na sako sila ng kahoy. Ngunit ang problema ay hindi nila ito kayang pagsabayin. Kaya naman naisipan na lamang ng magkapatid na balikan at itago ng maayos ang natirang 2 sako. Pagka-uwi nila, binalikan nga kaagad ng magkapatid ang 2 pang sako. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng kakahuyan, nabigla naman si Harold sa biglang pagkawala ni Magda sa kanyang likuran. Naknam, tigas talaga ng ulo nitong si Magda. Napakamot na lamang sa sariling ulo si Harold at hinahanap ang kapatid. Samantala, sa kabilang banda naman, nagtaka naman si Magda dahil sa pagkawala ng kanyang kuya sa kanyang harapan. Hinanap niya rin ito ngunit pagkaramdam niya, naliligaw na naman siya. Okay. Huwag kang matakot Magda. Walang multo, walang aswang, walang engkanto sa gubat na to. Hindi sila totoo. Katang-isip lang sila. Pangungumbinsi ni Magda sa sarili habang naglalakad. Ilang minuto pa siyang palakad-lakad, ngunit bumabalik pa rin siya sa kanyang dinadaanan. Doon na kinatuban si Magda, ngunit hindi pa rin siya nagpatalo at pinagpatuloy pa rin ang paglalakad kahit alam niya na naliligaw na siya. Habang naglalakad, nakaisip ng paraan ng dalaga upang mawala ang agam-agam sa kanyang utak. Napagpasya niyang kumanta at nang sa ganon ay mawala ang takot na namumuo sa kanyang katawan. And I pray you would stay, but then you're gone, I know so far away. Pagkanta ni Magda, feel na feel niya dahil siya lang mag-isa. Ngunit ang hindi niya alam, 2 nanlilisik na mga mata ang nakatingin sa kanya at pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. Sa kalagitnaan ng paglalakad, nakaramdam ng uhaw si Magda, kaya naman napagpasya niyang umupo muna at magpahinga. Medyo malayo-layo na rin ang kanyang nilalakad. Habang nagpapahinga ang dalaga, muli na namang sumulpot si Victor, bit-bit ang isang basket na may lamang prutas at lalagyan ng tubig na gawa sa kahoy. Sinusundan mo ba ako? Pangungumpronta ng dalaga kay Victor. Hindi sadyang dito rin ang daanan ko. Nga pala, eto tubig. Mukhang nauuhaw ka yata. Alok ni Victor. Ngunit masungit na tinanggihan iyon ni Magda dahil naiinis talaga siya sa presensya ng binata. Dali na, libre lang to. At saka wala sa lahi namin ang manulumbat at maniningil sa aming tinutulungan. Dugtong pa ng binata. Sa tingin mo iinom ako dyan sa tabigan mong gawa sa kahoy?
Hindi, bulyaw ni Magda. Aalis na sana si Victor, ngunit hindi nakapagpigil si Magda at tinanggap na lamang ang inalok na tubig ng binata sa kanya. Dahil sa tindi ng uhaw at init na nararamdaman ng dalaga. Habang umiinom naman si Magda, hindi niya namalaya ng mga nakakatakot ng ngiting lumilitaw sa bibig ni Victor habang pinagmamasdan siyang naglalagok ng tubig. Maya-maya pa, napagpasya ni Magda na ipagpatuloy ang paglalakad. Nagpaalam na rin si Victor at umalis ng may ngiti sa kanyang labi. Saan na bang babaeng iyon? Napakamot sa ulo si Harold habang naghanap kay Magda. Ngunit pareha silang napasigaw ng kapatid nang magkasalubungan sila sa gitna ng kakahuyan. Saan ka ba galing, Magda? At bigla ka na lang nawala sa likuran ko? Tanong ni Harold sa kapatid. Ikaw nga tong nawala sa harapan ko eh. Ang kala ko nga nagtatago ka lang. Sagot naman ni Magda kay Harold. O siya, sige na, bilisan mo na at nang makauwi na tayo. Utos ni Harold at inakay ang kapatid. Pagka-uwi nila, bigla na lamang natumba si Magda sa harapan ng pintuan ng kanilang bahay. Bagya namang nagulat si Aling Nena, kaya dali-dali ring binuhat ni Harold ang kapatid, tsaka pinaupo sa papag. Diyos ko, Diyos Mariusip, namumutla ka anak ko. Ano bang nangyari? Harold, bilisan mo. Kuhanan mo ng mainit na tubig si Magda. Natatarantang utos ni Aling Nena sa panganay na anak. Kaagad ring sinunod iyon ni Harold. Pagkatapos siyang bigyan ng mainit na tubig ang ina, pinunasan niya naman ng maligam-gam ang pisngi ng kapatid. Pinainom ni Aling Nena ng mainit na tubig si Magda, ngunit hindi iyon tumalab at mas lalong lumala ang kalagayan ni Magda. Nangingisa ito at tumitirik ang mata habang binabanggit ang pangalan niya. Diyos ko, Harold, ano bang nangyayari sa kapatid mo? Tumawag ka ng tulong, bilisan mo. Opo, Nay. Hindi alam ni Harold kung sino o anong tulong ang kanyang tatawagin. Kaya naman tumakbo na lang siya patungo sa bahay ni Kariko, ang albularyo sa kanilang lugar. Hindi alam ng binata kung bakit yun ang tinawag niya. Basta ang kanyang layunin ay matulungan ang kapatid na si Magda. Nang makarating ang albularyong si Kariko, dali-dali niyang inilabas ang mga kagamitan at sinimulang itawa si Magda. Malakas kasi ang kutob niyang iniingkanto ito dahil sa pangingisay ng dalaga. Pagkatapos ng ilang minuto, unti-unting lumalabas ang isang figura ng hindi pamilyar na nilalang sa tinunaw na kandila ni Kariko. Hindi ito maganda, Nina. Iningkanto ang anak mo at kakaiba itong ingkanto na to. Hindi ko mawari kung ano, pero nararamdaman kong may malakas siyang kapangyarihan. Ang layunin niya ay kunin si Magda at maging asawa niya sa kanilang mundo. Wika ni Kariko. Nagtingin na naman si Harold at Nena, maging ang padre de pamilya ay kinakabahan na rin. Ano ho ba ang dapat namin gawin, Kariko? Hysterical na tanong ni Harold. Akmang sasagot na si Kariko nang biglang nagising si Magda. Magda, saan ka galing kanina? Seryosong tanong ni Kariko. Sa kakahuyan po. Nay, anong nangyayari? Wika ni Magda na parang wala sa sarili. Sinasabi ko na nga ba? May kakaiba bang nangyayari sa iyo kanina habang nasa kakahuyan ka? O may nakausap kang estranghero na nag-alok sa iyo ng pagkain o maiinom? Tanong ni Kariko. Ilang minuto pa bago nakasagot si Magda. Doon niya lang naalala si Victor. Kwento niya kay Kariko ang kakaibang nangyayari sa kanila ni Harold.
habang binabalikan ang naiwan nilang dalawang sako ng kahoy. Alam mo ba na sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa inalok niyang tubig, ay katumbas no ng pagpayag mo sa kagustuhan niya maging asawa ka, Magda? Tila galit na wika ni Kariko. Doon na nataranta si Magda at napayakap sa ina. Hindi niya akalain na isa palang engkanto si Victor. Nagpaalam naman si Kariko at nangako ito sa pamilya na babalik siya kapag nalaman niya kung anong engkanto at paano ito talunin. Napaiyak naman si Magda habang yakap-yakap ng kanyang ina. Napasapo rin sa sariling noo si Harold dahil sa nangyayari sa kanyang kapatid. Kinabukasan, hindi na muna pinapasok ni Harold si Magda dahil baka tuluyan na ito makuha ng engkanto. Pumayag naman ang dalaga at hindi na nakipag-argumento pa sa kanyang kuya. Nananatili na lang siya sa loob ng kanilang bahay habang nasa trabaho ang kanyang mga magulang at kapatid. Habang abala sa paglilinis si Magda, nakarinig siya ng dalawang katok na nanggagaling sa labas ng kanilang pintuan. Dali-dali itong binuksan ni Magda at tumambad sa kanya ang kaibigan na si Tino. Bit-bit nito ang librong may laman ng iba't ibang uri ng lamang lupa. Ikaw lang mag-isa rito, Magda? Tanong ni Tino. Natawa naman ang dalaga at sinagot ito. Pinapasok niya muna si Tino at inasikaso. Mabuti na lang at nalinisan na niya ang sala. Kaya medyo hindi nakakahiya na pinapasok niya roon si Tino. Saglit lang ha. Kukunin ko lang ang pagkain. Wag na. Halika rito, masyadong importante ito. Walang nagawa si Magda kundi sundin si Tino. Umupo siya sa tabi nito at pinakita rin kaagad ng binata ang nais niyang ipakita sa kaibigan. Ano yan, Tino? Ngayon, naniniwala ka na sa mga engkanto? Seryosong tanong ni Tino habang nasa libro pa rin ang atensyon. Ha? Siyempre hindi. Hindi na naituloy ni Magda ang sasabihin nang bigla na namang nagsalita si Tino. Nakasalubong ko si Kuya Harold. Tinanong ko kung bakit hindi ka pumasok. Kaya nung nalaman ko ang totoong dahilan, umuwi ako galing eskwela at pinuntahan ka. Magda, totoo nga ang hula kong dalagit nun ang nagkakagusto sa iyo. Paliwanag ni Tino. Tumayo naman si Magda at napasapo sa sariling noo. Pumasok si Magda sa kusina at nananatiling walang kibo. Ayaw niya kasing may makaalam ng totoong nangyayari sa kanya. Pero hindi niya inaakalang ikukwento pala ni Harold kay Tino. Sinundan ni Tino si Magda upang tanungin kung ano ang nangyari sa kanya. Pwede bang umalis ka na rito, Tino? Ha? Umalis ka na nga. Hindi totoo yung mga nasa libro mo. Ang nangyari sa akin, wala yun. Haka-haka lang nila yun kasi wala na silang maikwento. Alis na. Bulyaw ni Magda sa kaibigan. Ngunit hindi yun pinansin ni Tino. Magda, kumalma ka nga. Kaibigan mo ako. At hindi haka-hakang nangyari sa'yo. Totoo yun. Nandito lahat ng yun sa libro at ang engkantong gusto kang kunin ay isang dalagit nun. Pagmamay-ari ka na ng dalagit nun, Magda. Biglang hinablot ng dalagang libro ni Tino at pinagpupunit. Pinipigilan naman ng binata ang kaibigan. Ngunit masyadong malakas ang puwersa ni Magda ngayon. Bigla na lang nawala ng malay si Magda pagkatapos noon at nangisay. Tinulungan naman siya kaagad ni Tino, ngunit akmang hahawakan na ng binata ang kanyang braso. Bigla na lamang tumayo si Magda nang wala sa sarili. Unti-unti nitong inaangat ang kanyang ulo at tanging gulat ni Tino nang makitang nangingitim ang mga mata ng kaibigan. Huwag mo siyang hahawakan. Akin siya. Sigaw ng malademonyang boses na nasa katawan ni Magda.
Mabilis nitong inatake si Tino, ngunit nakailag rin ang binata. Sa kabilang banda, nagtataka naman si Harold dahil sa ingay na nagmumula sa kanilang bahay. At doon niya napagtanto na mag-isa lang si Magda. Dali-dali siyang pumasok sa bahay nila at naabutang nakikipaglaban si Magda sa kaibigan niyang si Tino. Kaagad na rin namang nilapitan ni Harold ang kapatid at niyakap ito. Nagpupumiglas naman si Magda at alam ni Harold na mas malakas ang parsa ng kapatid niya ngayon kaysa sa kanya. Kumukuha lang ito ng buwelo upang makawala sa mga yakap ni Harold. Napansin naman ni Tino na nahihirapan si Harold kay Magda. Kaya wala siyang nagawa kundi ang hubarin ang anting-anting na kwintas na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo noon at saka pinasuot kay Magda. Ayon sa lolo ni Tino, ito raw ay may kayang magpalayas ng engkanto sa katawan ng isang tao o isang sanib. Wag na wag raw huhubarin ng taong ginagambalang ng engkanto dahil maaaring mawalan ito ng bisa. Hindi rin naman ginagambala ng engkanto si Tino, kaya pinapaubaya na niya lamang ang anting-anting kay Magda dahil mas kailangan ito ng kaibigan. Nawala naman kaagad ng malay ang dalaga at sa kabutihang palad, nasalo ni Harold ang kapatid. Dinala nila ito sa bahay ni Kariko. Pagkarating nila roon, saktong may ginagawang ritual ang matanda, kaya naghintay sila ng ilang minuto bago papasukin. Pagkatapos ng ilang minuto, pinapasok na nga sila ni Kariko at kaagad na rin namang sinuri ng albularyo si Magda. Hindi na talaga siya titigilan ng engkantong ito. Masyadong malakas ang parsa niya. Hindi basta-basta matatalo ng isang mortal ang isang. Hindi na naituloy ni Kariko ang kanyang sasabihin nang biglang sumabat si Tino. Dalakit nun, kaagad namang napatingin si Kariko at Harold kay Tino. Isang dalakit nun ang nahumaling sa kaibigan kong si Magda. Dugtong pa ni Tino. O paano mo nalaman ito? Nagtatakang tanong ni Kariko sa binata. Kwento naman ni Tino ang tungkol sa librong naglalaman ng iba't ibang lamang lupa. At doon niya nakuha ang dalakit nun na nilalang. Iyo, maaari mo bang sabihin kung ano ang dalakit nun na yan? Ang alam ko lang na engkanto ay mahumani at talamanhig. Pakikuusap ni Kariko sa binata. Hindi naman nagatubili si Tino at sinabi nga kay Kariko ang tungkol sa katotohanan ng dalakit nun. Ang dalakit nun ay isang masamang uri ng engkanto. Sila ay mga lalaking engkanto. May mga magaganda silang mukha, mapuputing balat at mahaba na itim na buhok. Ngunit kaya rin nilang manggaya ng mga mortal kung makakalabas sila sa mundo nila. Ang kanilang lagusan ay walang iba kundi ang balete. Kapag may nagugustuhan silang dalagang mortal, ito ay hindi nila titigilan upang sumama ito sa kanilang mundo at maging asawa at saka alipin nila ang mga ito. Isa si Magda sa nagustuhan ng dalakit nun. Mabuti na lang at hindi nagpatinag ang kaibigan ko sa gwapo at makisig niyang mukha. Nag-aalay ng itim na kakanin ang mga dalakit nun sa dalagang kanilang nabibiktima upang madala ito sa mundo nila. Ngunit nandito pa si Magda, ibig sabihin niyan ay hindi nakakain ang inalok nito kay Magda. Mahabang paliwanag ni Tino. Nagtingin na naman si Kariko at Harold dahil sa angking katalinuhang taglay ni Tino. Tino, paano makawala si Magda sa paningin ng dalakit nun na yan ha? Sabihin mo naman. Hysterical na tanong ni Harold. Sa pagkakaalam ko kuya, kailangan nyo lang ipadala si Magda sa kanilang mundo. Susundan natin siya. Huwag kayong mag-alala dahil suot-suot ni Magda ang anting-anting na may protection sa masasamang elemento. Hindi siya nito mahahawakan dahil maaari silang manghina kapag hinawakan nila si Magda. Ang tanging gawin na lang natin ay magdala ng alay sa loob ng kanilang mundo upang mabawi si Magda.
Paliwanag ulit ni Tino. Hindi sana sasang-ayon si Harold, ngunit kinumbinsi siya ni Kariko. Simula nung malaman ng albularyo ang angking katalinuhang taglay ni Tino, alam niyang may kakayahan si Tino na makipag-usap sa mga engkanto. Iho, kailan natin dadalhin si Magda sa mundo nila? Tanong ni Kariko. Hindi ho tayong magdadala nung. Kakausapin natin si Magda kung papayag siyang sumama sa dalakit nun. Pero kailangan nating sundan siya roon. Kayo na ho, Kariko, ang bahalang hanapin ang tunay na lagusan nila. Kung saan nakita ni Magda ang dalakit nun, malamang nandoon lang din ang baleteng kanilang dinadaanan papasok rito sa ating mundo. Wika ni Tino. Sa kagubatan, kung saan kami nangangahoy ni Magda, biglang sabat ni Harold. Kinahaponan, nagising si Magda na sobrang sakit ng ulo niya. Dahan-dahan siyang bumangon sa katre at inilibot ang kanyang paningin. Oo nga, hindi siya nagkakamali. Nasa bahay siya ni Kariko. Lumabas siya at sinilip ang labas. Ngunit walang tao maliban sa isang nakatalikod na figura doon banda sa kusina. Tino, tawag ni Magda sa kanyang kaibigan. Humarap naman kaagad ang binata, ngunit nagtataka si Magda sa mga ngiti nito. Nilapitan siya ni Tino at hinawakan sa pisngi na siyang ikinabigla niya. Inakay siya ng binata na umupo at pinagsilbihan ng maiinom. Kahit kinukutuban, hindi pa rin kumikibaw si Magda. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Sa kakahuyan lang. Magpahangin-hangin. Biglang yaya ni Tino sa kanya. Nahihilo pa kasi ako eh. Pwede bang mamaya na lang at saka Tino, pasyensya. Hindi na naituloy pa ni Magda ang sasabihin nang bigla siyang hinalikan ni Tino. Kaagad namang tinulak ni Magda ang binata dahil sa gulat. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa ginawa sa kanya ni Tino. Nahibang ka na ba? Galit na tanong ni Magda. Bakit? Anong mali? Magda, mahal kita. Mahal na mahal. Matagal na Magda. Sigaw ni Tino na tila nababaliw. Akmang lalapitan siya ni Tino ngunit mabilis na umatras si Magda at binasag ang baso at saka tinutok kay Tino ang malaking bubog. Sige, lumapit ka. Papatayin kita kahit matagal na kitang kaibigan. Naiiyak na sigaw ni Magda. Ayaw naman niya sanang lumabas sa bibig niya iyon, lalo na't kaibigan niyang kaharap niya ngayon. Akala ko kaibigan mo ko, Magda. Alam ko matagal mo na rin akong gusto. Wika ni Tino. Lahat bumalik sa dati nang biglang pumasok si Harold at Kariko. Nadatnan na lamang nilang dumudugo ang palad ni Magda habang nakatutok sa sarili nito. Pumasok rin si Tino, dala-dala ang punit niyang libro. Kakagaling lang din kasi nila sa kakahuyan, kung saan makikita ang baleteng sinasabi ni Harold. Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Harold at mabilis na inagaw ang malaking bubog sa kamay ni Magda. Niyakap niya rin ang kapatid upang tumahan ito sa paggiyak. Sa totoo lang, hindi na rin alam ni Magda ang nangyayari sa kanya. Nagsimula lang naman ang lahat ng ito nang tanggapin niya ang alak ni Victor. Pagkalipas siguro ng kalahating oras, kumalma na si Magda at tapos na rin ni Harold gamutin ang kanyang sugat. Doon na tinanong ni Kariko kung ano ba talagang totoong nangyari habang wala silang tatlo. Kwento naman ni Magda at laking gulat nila dahil mas lalong naging agresibo ang dalagit noon na may gusto sa dalaga. Dumadating na kasi sa puntong ng kagaya na ito ng mga taong malalapit kay Magda. Iha, kanina, habang wala ka pang malay, napag-isip-isip naming sumama ka na lang muna sa dalagit noon. Huwag kang magalala at suot-suot mo ang anting-anting na may proteksyon sa masasamang elemento. Hindi kanya magagalaw o mahahawakan, Magda. Susundan ka namin.
dahil nakita na namin ang totoong lagusan ng mga engkanto patungo rito sa ating mundo. Masusundan ka namin at mababawi ka sa tamang oras. Paliwanag ni Kariko. Oo, hindi po pwedeng talunin ninyo na lang siya, ha? Wika ni Magda sa mga ito. Hindi, Magda, kailangan mo talagang sumama dahil ayaw niyang magpakita kay Kariko upang makausap siya at sabihing tigilan ka. Kailangan naming pasamahin ka roon upang makausap siya ni Kariko at mabigyan ng alay, sabat ni Tino. Kinalaunan, sumang-ayon naman si Magda sa kagustuhan ng tatlo, kahit alam niyang delikado. Hindi niya ba alam kung bakit nangyayari sa kanya ang lahat ng ito? Napapatanong na nga lang siya sa kanyang sarili na ito na yatang panahon na magpopurweba sa kanyang may katotohanan ang mga lamang lupa o tinatawag nating engkanto. Kinabukasan, sinabi ni Harold ang katotohanan sa kanyang mga magulang. Maski sila ay nag-aalala para sa kalagayan ng kanilang anak na si Magda. Alam nila kasing maaaring ikamatay iyon ni Magda. Ngunit mas masahol pa ang mangyayari sa kanilang anak kung hindi nila ito susolusyonan. Diyos ko, sana naman gabayan niyo ang anak ko. Naiiyak na pagdadasal ni Aling Nena sa Senyor Santo Niño nila. Napabuntong hininga naman si Harold at inayang kanyang ama na uminom. Dahil sa stress na kanyang nararanasan. Samantalang si Magda naman ay todo comfort sa kanyang ina na umiiyak at nag-aalala sa kalagayan niya. Alam ni Magda kung gaano siya kamahal ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang kuya. Kaya gagawin niya ang lahat upang malabanan ang engkantong gustong kumuha sa kanya. Alam niyang kailangan na rin ang tulong ng kanyang sarili mula sa kanya. Inihanda ni Magda ang kanyang sarili dahil kahit anong oras ay darating ang engkantong may gusto sa kanya. Inintay niya hanggang sa sumapit ang gabi. Hindi na muna siya natulog at tinabangan ang dalakitnon na bumisita sa kanya. Ayon kay Kariko, kung kakausapin daw siya ulit ng engkanto, sumang-ayon na siyang sumama rito. Ngunit wag na wag niyang kakainin ang itim na kakaning ibibigay ng nilalang sa kanya. Paulit-ulit iyon sa utak ni Magda hanggang sa humangin ng malakas. Dala nito ang lamig na siyang nagpayakap kay Magda sa kanyang sarili. Maya-maya pa, isang gwapo, makisig at may maitim na buhok ang sumulpot bigla sa kanyang harapan. Napahawak naman na mahigpit si Magda sa kanyang higaan at inabangan kung ano ang sunod na gagawin sa kanya ng engkanto. Ako si Victorious, isang engkantong nahuhumaling sa iyong kagandahan, aking rena. Pasensya ka na at minsan kitang pinapahirapan. Ngunit kung sasama ka sa aking mundo, matitiyak kung wala kang sakit at bigating mararanasan, kundi ang pagiging maligaya at malaya lamang. Matamis na wikang binitawan ni Victorious. Alam ni Magda na lahat ng iyon ay paraan ng dalakitnon upang tuluyan siyang mapaibig. Hindi nagpadala si Magda at sinagot na lamang ang engkanto. Nagkunwari na nagustuhan niya rin ito. Sasama ako sa iyo. Ayoko na rin sa mundong to. Pagsisinungaling niya. Ngumisi naman si Victorious at lumapit kay Magda. Dinala siya ng dalakitnon sa gitna ng kakahuyan, kung saan matatagpuan ang matandang balayteng pinapaniwalaang lagusa ng mga engkanto. Papunta rito sa ating mundo. Ngunit lingid sa kaalaman ng engkanto, palihim palang nakasunod si Kariko, Harold at Tino sa kanila. Nang makaharap na ni Magda ang balayte, bigla naman iyon umilaw nang hawakan ni Victorious.
Unti-unting namumuo ang isang bilog na umiilaw. Hudyat na lumalabas ng lagusan papunta sa mundo ng mga engkanto. Inilahad ng engkanto ang kanyang kamay na para bang inaakay na si Magda na pumasok na sa lagusan. Tumango-tango naman ang dalaga at sinunod si Victorious. At kahit kinakabahan sa mangyayari, pumasok pa rin ang dalaga. Hindi siya nagbabadaig sa takot dahil alam niyang nandyan lang ang tatlo upang tulungan siya. Pagkapasok niya, umilaw ng ilang segundo at isang magandang lugar ang tumambad sa harapan ng dalaga. Namangha naman si Magda sa makukulay na hardin. Umiilaw na paro-paro, preskong hangin, waterfalls, at iba pang makikita mo lang talaga sa imahinasyon at panaginip. Ngunit kahit namamangha, hindi pa rin nagpadala si Magda sa pinapakita ng dalagitnon sa kanya. Dahil alam niyang lahat ng iyon ay nasa imahinasyon niya lang. Sa kabilang banda, tagumpay na nakapasok si Tino sa mundo ng mga engkanto. Hindi na nakaabot pa si Harold at Kariko dahil biglang nagsarang lagusan. At tanging si Tino lang ang nakapasok rito. Hindi alam ng binata kung paano siya magsisimula sapagkat mag-isa lang siyang nakapasok. May agam-agam sa kanyang pagkatao na baka hindi na sila makabalik sa mundo nila. Paano to? Hindi ko dalang pagkaing iaalis sa dalakit nun. Nag-aalala niyang wika sa sarili. Napabuntong hininga na lamang si Tino at nagsimulang maglakad. Hindi niya pinapansin ang mga magagandang tanawin dahil alam niyang nasa imahinasyon lamang nila yon. Naglalakad-lakad lang siya hanggang sa makarating siya sa isang palasyo na gawa sa ginto. Tumingala si Tino sa pinakarurok ng palasyo at bumuntong hininga. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ang kaba at takot na nararamdaman at pinanghahawakan ng paniniwala sa Diyos at ang suot-suot na anting-anting ni Magda. Kumain ka ng kumain, aking reyna. Ang mga taga-silbi ko ay handang pagsilbihan ang bagong reyna ng mundong ito. Masayang wika ni Victorious. Habang nakatulala si Magda sa mga pagkaing inihain ng mga alipin ni Victorious, naalala niya ang kwintas na binigay sa kanya ni Tino. Doon niya napagtanto na wala itong bisa dahil nahawakan siya ni Victorious nang hindi ito nasasaktan. Bahagya namang napansin ng dalagitno na tila nababalisa si Magda. Kaya naman tumayo ito at nilapitan ng dalaga. Aking reyna, ayaw mo ba sa mga... Bitawan mo ko. Biglang tinulak ni Magda si Victorious. Doon na nagsimulang magwala ang dalaga at pinagtatapo ng mga pagkain kay Victorious. Doon naman nagalit ang dalagitnan at inilabas ang tunay niyang anyo. Napasigaw naman sa gulat at takot si Magda. Tsaka tumakbo pa palabas ng palasyo. Sige, takbo lang. Akala mo makakabalik ka sa totoong mundo mo, ha? Hindi. Hindi ka na makakaalis rito. Akin ka na. Humahalakhak na sigaw ni Victorious habang hinahabol ni Magda. Samantala, akmang papasok na si Tino sa palasyo nang bigla siyang mabunggo ng kung sino at sabay silang natumba sa gintong sahig. Kaagad na rin namang bumangon ang nakabunggo kay Tino at doon nila nakilala ang isa't isa. Magda? Gulat na tanong ni Tino. Tino, salamat at nandito ka na. Tumakas na ako kay Victorious. At saka walang bisa tong anting-anting na pinasuot mo. Halika na, andyan na siya. Hinatak siya kaagad ni Magda at sabay silang tumakbo ng mabilis. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo,
Isang magandang dalaga ang umarang sa kanilang dinadaanan na siyang ikinagulat nilang dalawa. "Sino kayo? Mga mortal na nakapasok sa aming mundo?" Nagtatakang tanong nito. "Patawad ho, Binibini, pero pwede mo ba kaming tulungan para makatakas sa engkantong humahabol sa amin? Kailangan lang namin makabalik sa aming mundo." Pagmamakaawa ni Tino sa diwata. "Si Victorious. Hali kayo. Bilisan ninyo. Pumasok kayo sa malaking puno na yan." Utos ng diwata. "Ha? Wala naman ang pintuan." Hindi na naituloy ni Magda ang sasabihin nang bigla silang tinulak ng diwata. Pagkaramdam ng dalawa ay parang nawalan sila ng hininga ng mga ilang segundo. At bumalik iyon na makapasok sila sa loob ng malaking puno. Dali-dali naman silang tumayo at doon napagtantong hindi lang pala sila ang nandoon, kundi may marami pa. "Tino, teka, ano ba ang nangyayari?" Nagtatakang tanong ni Magda kay Tino. "Hindi ko rin alam eh," sagot ni Tino. Isa-isa nilang nilapitan ng mga estatwang nakatayo na tila display. May mga iba't ibang hugis iyon, at kung hindi sila nagkakamali, yun ay hugis ng mga tao. May umiiyak, may tumatawa, may natutulog at iba pa. "Tino, masama ang kutob ko rito," wika ni Magda. "Ako rin, dahil ang mga estatwang ito ay mga taong nabiktima ng mga dalakit noon," sagot ni Tino. "Ano? Papaanong?" "Hindi ba napapansin, Magda? Mga babaeng estatwang ito. Babaeng mortal na nabiktima ni Victorious. At isa na ron ang kapatid at nanay ko." Biglang nalungkot ang boses ni Tino at tinawakan ng dalawang estatwang kamukha ni Tino. Nilipitan naman ni Magda ang kaibigan at saka inalalayan dahil nakaupo na ito sa sahig at umiiyak sa harap ng dalawang estatwa. May dugo akong engkanto at ang ama ko ay isang dalakit noon. Kaya ang lahat ng nakaalaman ko tungkol sa mga engkanto ay hindi ko lang nakuha sa libro. Dahil maski ako ay isa ring engkanto, Magda. Ang ama ko ay walang iba kundi si Victorious. Naalala ko pa noon kung paano ako itinakas ni nanay sa mga kamay ng aking ama. Dinala ako ni nanay sa mundo natin upang iligtas ako. Iniwan ako nito kay lolo na siyang nagbigay ng anting-anting sa akin. Magda, 5 taong gulang pa lang ako noon at kitang-kita ko kung paano lamunin ng lagusan si mama at ang kapatid kong babae. Kitang-kita namin ni lolo kung paano sila kunin ni ama." Umiiyak na wika ni Tino. Hindi naman makapaniwala si Magda sa totoong pagkatao ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi iyon naging dahilan upang layuan at iwan niya ito doon. Bagkus ay niyakap niya ang kaibigan at sinabing magiging maayos din ang lahat. Naudlot naman ang iyakan nilang dalawa nang biglang kumuha at gumalaw ang kanilang kinapapestuhan. Dali-dali namang tumayo si Tino at nakaramdam. Ganon rin si Magda. "Magda, akin na ang kwintas." Kaagad rin namang binigay ni Magda kay Tino ang kwintas. Lumapit ang binata sa estatwa ng kanyang nanay at pinasuot ang kwintas doon. Balak niya sanang iwan ang kwintas na yon upang maging alaala ng kanyang ina sa kanya. Ngunit laking gulat ni Tino dahil biglang umilaw at gumalaw ang estatwa. Doon napagtanto ni Tino na kapag pinasuot niya ang kwintas sa mga estatwa, muli itong gagalaw at mabibigyan ng buhay. Ginawa naman iyon ni Tino sa ibang estatwa pagkatapos mabuhay muli ng kanyang ina. At ang makita siya nito, kaagad siyang niyakap, maski ang kanyang ate. "Diyos ko, ang anak ko!" Umiiyak na sambit ng kanyang ina. "Muli tayong nabuhay?" tanong ng isa sa mga babae. "Makakabalik tayo. Makakabalik na tayo sa ating mundo," sigaw pa ng isa.
Uminahon o kayo. Kailangan pa nating makatakas rito dahil naudlot ang pagsasalita ni Tino. Nang biglang sumulpot si Victorio sa kanilang likuran. Nagsitago naman ang mga kababaihan sa likod ni Tino. Maski si Magda ay ganun rin ang ginawa. Hindi alam ni Tino kung paano siya makikiusap sa kanyang ama. Gayong nag-anyong halimaw na ito. Hudyat na galit at handa na itong pumatay. Ang kaisa-isahan kong lalaking anak ay pinagtaksilan ako. Ganyan ka ba pinalaki ng mga mortal? Galit na wika ni Victorious habang nakatingin kay Tino. Ang diwata na humarang sa dinadaanan ni Magda at Tino ay nasa likuran lang ni Victorious. Walang emosyong nakatitig sa kanila. Hindi ko alam kung pasasalamatan ba kita, bakit ako nabuhay o magtanim ng galit sa iyo dahil sa ginawa mo sa aking ina at kapatid. Sagot ni Tino. Magalit ka kung magalit, pero ang sisiguraduhin kong ikaw lang ang makakalabas dito. Dahil sila, lahat sila, ay pagmamay-ari ko na. Hinding-hindi mo na sila mababalik pa sa mundo ng mga mortal. Sigaw ni Victorious. Talaga? Hindi kaming lahat dahil ako'y makakabalik pa. Hindi ko kinain ang kakaning binigay mo. Sabat ni Magda. Pero kahit na, hindi pa rin kayo makakalabas rito dahil sinira ko na ang lagusan. Halakhak ni Victorious. Hindi naman nagaksaya ng panahon si Tino at mabilis na inatake ang kanyang ama. Hindi siya nagatubiling makipaglaban dito upang mailigtas ang mga binibiktima nito. Tumakas na kayo! Tumakas na kayo, bilis! Sigaw ni Tino. Inakay naman ni Magda ang mga babaeng na biktima. Ngunit akmang aalis na sila sa kanilang kinatatayuan. Bigla naman silang hinarangan ng diwatang alipin ni Victorious. Saan kayo pupunta? Galit na tanong nito. Huwag mo nga kaming harangan. Sigaw ni Magda. Manghangal! Bigla namang umilaw ang mga kamay ng diwata at mabilis na tinampunan sila ng kapangyarihan nito. Nakailag naman sina Magda at ang iba pang mga babae, maliban sa ina ni Tino. Dali-dali naman iyong nilapitan ni Magda. Ngunit, mabilis na umaksyon ang diwata at ikinulong sa kapangyarihan nito ang ina ni Tino. Sa kabilang banda naman, naghahanap pa rin ng paraan sina Harold at Carico na makapasok sa loob ng balete. Ngunit kahit anong gawin nila ay wala talaga. Harold, tama na. Hindi na mabubuksan ang baleteng yan. Mas mabuting ipagdasal na lang natin sila. Wika ni Carico. Tumigil naman sa pagsipa si Harold sa balete at humarap sa matanda. Kala ko ba ang plano lahat tayo papasok doon? Bakit si Tino lang? Alam niyo ba kung gaano ako nag-alala para sa kalagayan ng kapatid ko? Umiiyak na wika ni Harold. Aanhin natin biglang nagsarado ang lagusan. Masaya ko, hindi ko alam kung bakit. Doon lamang natauhan si Harold at pinunasan ng kanyang luha. Napag-isip-isip niyang mas mabuti pang ipagdasal na lamang nila ang kalagayan ng dalawa. Lalo na't delikado dahil nasa mundo sila ng mga engkanto. Samantalang si Tino naman ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang ama. Alam niyang mas malakas ang puwersa nito kumpara sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya nagbatalo at patuloy itong nilalabanan. Wala ka talagang inuurungan. Tunay nga kitang anak. Humahalakhak na sigaw ni Victorious at mabilis na inatake si Tino. Nakailag naman ang binata. Ngunit hindi niya napansin ang pag-atake ni Victorious sa kanyang likuran. Mabilis pala itong nag-teleport sa kanyang likuran at inatake siya gamit ang malakas nitong kapangyarihan. Tumalsik ng malakas si Tino sa diwata at dalawa sila ang tumama sa pader.
Doon lang nakawala ang ina ng binata sa pagkakakulong sa kapangyarihan ng diwata. Nangihina namang tumayo si Tino, samantalang ang diwata ay tatayo na rin sana. Ngunit mabilis siyang pinuntahan ni Magda at pinasuot ng kwintas. Bilib ako sa inyo mga mortal. Kahit ikakamatay nyo, lalaban pa rin kayo kaysa magmakaawa sa akin. Wika ni Victorious bago bumalik sa tunay na anyo. Kasunod noon ang pagsulpot ng nakakasilaw na liwanag sa gitna nila. Maski si Victorious na isang dalagit noon ay nasilaw sa liwanag na unti-unting namumuo. Pagkatapos ng ilang minuto, unti-unting namumuo ang figura ng isang magandang babae. Nakasuot ito ng puting bestida. May matutulis na tenga at may puting bulaklak sa ulo. May nakapalibot na paro-paro sa kanyang katawan. Pagkaramdam ni Magda at Tino ay isang panaginip lamang iyon. Ilang beses ko na bang ipinagbabawal ang mga mortal sa mundo natin, Victorious? May malambing na tanong ng babae. Bigla namang lumuhod si Victorious na siyang ikinagulat ni Tino at Magda. Tila ba nagbibigay paggalang ito sa babae na nasa harapan nila ngayon. Sa pagkakaalam ko, isa siyang diyosa ng mga engkanto. Wika ng kapatid ni Tino. At kayong mga mortal, paano kayo nakapasok sa mundo namin? May galit na tanong nito sa kanila ni Magda. Ilang minuto pa bago makasagot ang mga ito. Dahil maski ang dalawang magkaibigan ay hindi alam ang isasagot. Hindi talaga sila makapaniwala na totoong nakakausap na nila ang diyosa ng mga engkanto. Mawalang galang na ho, ngunit si Victorious ang nagdala sa amin dito. Balak niya kaming gawing alipin at asawa niya upang patuloy siyang pagsisilbihan. Magalang na sagot ni Magda. Ganun ba? Lumingon ulit ang diyosa kay Victorious at itinaas nito ang kanyang kaliwang kamay. Namuo naman ang puting apoy doon at saka tinapon iyon ng diwata sa dalagitnan. Mahal na diyosa, wika ni Victorious habang nagpupumigla sa puting apoy na nakapalibot sa kanyang liig. Tila sinasakal siya nito. Ako lang dapat ang pagsisilbihan ninyo. Hindi kayo ang magpapasilbi sa mga mortal. Galit na sigaw ng diyosa. Umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong paligid. Lumingon naman ang diyosa sa diwatang nakahiga at pilit na kinukuha ang suot-suot na kwintas. Sumisigaw na rin ito sa sakit na kanyang nararamdaman. At ikaw, nagpanggap ka pa talaga na isang diwata, babaeng dalagit nun. Isang puting apoy ang tumama sa babaeng nagpanggap na diwata. Bumalik naman kaagad iyon sa tunay niyang anyo. Samantalang ang kwintas naman ay lumulutang sa ere papunta kay Magda. Pagpasyensyahan niyo na at nangambala kami sa mundo ninyo. Patawad kung kayo ay aming nasaktan. Wala naman talaga kaming balak. Sa pagkakaalam ko, sarado ang lagusan namin papunta sa inyong mundo. Binabantayan iyon ng mga mahumanay. Ngunit parang natalo yata ng hampas lupang dalagit no na to ang mga mahumanay ko. Paliwanag ng diyosa. Patawad din po kung nanggambala kami sa mundo ninyo. Pangako paglabas namin dito, sisiguraduhin naming magiging ligtas ang inyong lagusan at ang pangyayaring ito. Sagot ni Tino. Malugod kong tinatanggap ang inyong paghingi ng tawad. Naamoy ko sa dugo mo ang dugo ng dalagit nun. Hindi ko inaasahan na magkakaroon pala ng anak ang itim na engkanto. Sana patuloy na dumaloy ang kabutihan sa dugo mo. Huwag ka sanang matulad sa iyong ama. Wika muli ng diwata. Lumuhod naman si Tino at nagbigay galang rito. Ngumiti ang diwata dahil sa ipinakita ng binata sa kanya. Ngayon,
maaari na kayo makabalik sa inyong mundo. Ang mga mahumanay ang magdadala sa inyo patungo sa lagusan. Pagkatapos sabi ng diwata ang mga tinagang iyon, bigla itong naglaho. Kasunod nun ang paglaho rin ng mga dalagit nun. Maya-maya pa, 5 mahumanay ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Ginamitan sila nito ng kapangyarihan upang makalabas sa mundo ng mga engkanto. Nang makarating sila sa lagusan, nagpasalamat ng marami ang mga mahumanay dahil sa katapangan na ipinakita ni Magda at Tino. Nagpasalamat din sila sa mga ito. Doon lang din nila napagtanto na hindi lahat ng engkanto ay masama. Sa kabilang banda, nagising naman si Kariko at Harold mula sa mahimbing na pagtulog dahil sa isang malakas na ihip ng hangin na nagmumula sa balete. Dali-dali naman silang tumayo at tinabangan na bumukas ang lagusan. Maya-maya pa, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas. At kasunod nun, sina Magda at Tino at ang iba pang nakakulong sa mundo ng mga engkanto. Niyakap naman kaagad ni Harold ang kapatid nang makita ito. Laking pasasalamat niya sa Diyos na buhay at ligtas si Magda. Nagpasalamat rin ang ibang biktima sa kanila ni Tino. Sinasabi ko na nga ba, hindi lang dugo ng tao ang meron ka. Pulong ni Kariko kay Tino. Ngumiti naman ang binata at nagpasalamat sa matanda. Naging masaya na rin ang buhay nila Tino dahil nakakapiling niya muli ang kanyang ina at ate. Pati si Magda ay naging maayos din naman ang buhay at naging normal na ang pamumuhay nilang lahat. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito.